Tignan nyo yung clutch shift. Oh. Di masyado random kasi di naririnig yung makina. Malupit tong motor na to. Nakakasingit pa kahit pa paano. O diba? At siyempre, sound check naman tayo. Mas mataba, mas may bass, mas malalim. Oh. Oh. Tingnan nga natin yung arangkada. Grabe, lakas ng motor, no? Alright, this is it. Magpapalit na tayo ng tambucho para kay Bristol QJ Motor SBT 650X. Alright, let's go. Nung una, nakakatawad pumunta ng B-Bam. Ay, B-Max pala. Kasi nung second time kong pumunta, kung saan ako pinadaan ng Google Map. Ngayon madali na lang. Tsaka meron na tayong pang Google Map. Gusto ko ngang ilipat to dito eh. Ito kagaya nung last vlog din eh. Bumiyahe rin ako ng maaga dito. Super dami pala ng sasakyan pagka maaga. Dito pala sila halos dumadaan kasi walang traffic sa Megadike eh. Ito, nagkasabay-sabay na sila oh. Kailangan kasing kumuha ng buwelo muna bago ka umakyat eh. Siguro itong level ng fuel meter ko ngayon is abot na hanggang Maynila, no? Ito pa yung mahirap oh. Pagka magra-right ka, kailangan mong magbuelta talaga na sagad eh. Lalo na pag mahabang ganun. Tignan nyo yung clutch shift. Oh. Di masyado random kasi di naririnig yung makina. Pero nakakagulat nito, ang bilis pala niya. Kahit mabigat siya at 650 lang, kaya niya mag 200. Tapos dito sa Megadike nga pala, maraming dumadaan na naka-tricycle. Siyempre bawal dun sa MacArthur Highway, di ba? So yung takbo pala ng tricycle, kapag wala siyang laman, ang takbuhan talaga niyan nasa 30 lang pala talaga. Kasi nga malaki yung sprocket niya. Akala namin yung mabagal lang talaga sila magpatakbo dito. Dito kasi lalo pag marami sasakyan na ganyan, hindi ka makaka-overtake sa tricycle. Kaya nalalaman ko yung speed nila 30 lang, ganun. Pag may sakay 25, ganun. Kasi nagka-TMX ako dati, malaki yung sprocket niya dahil meron siyang sidecar dati. Takbo niya talaga 30 kahit single lang. Yun na yung pinakamabilis niya. Kaya yun, dahil doon naintindihan ko kaya ganun sila kabagal. Minsan kasi mainis ka dahil malilate ka na, tas ang bagal niya magpatakbo. Hindi pala niya sinasadya yun kasi hanggang doon lang talaga siya. At saka delikado para sa kanilang mabilis na mabilis dahil lalo mataas yung Megadike. Malakas yung hangin dito. Tulad niya, no? Nakapila yung mga sasakyan, nang ganyan lang yung takbo. Inip na yung mga yan, no? Pero kung ikukumpara mo tong kalsada na to sa MacArthur, mas napabilis ka naman dito kasi walang stop dito eh. Tuloy-tuloy yung daloy. Yes, talagang mabagal lang talaga. Eh, for safety naman yun. Di ba? Yan na yung mismong magliligtas talaga sa'yo. Yung mapipilitan kang mag-slow down talaga. Kasi ano, tignan nyo, yung sprocket niya malaki. Kahit anong iyak ng makina, hanggang doon lang talaga yung speed niya. Ganun lang, oh, di ba? Senyasan mo lang. Huwag mong sisingitan na parang wala lang, ganun. Tingnan mo, pinagbigyan tayo kahit ganun-ganun lang, di ba? Lahat yan nagmamadali, pero dahil, di ba, nagpaalam ka ba? Yun. Wala naman mawawala kasi kapag pinagbigyan ka rin nila, yung konting oras is segundo lang naman yan, or ganun din naman eh. Matatraffic ka rin naman pagdating dun. Meron nga palang isang vlogger
na nag-file ng candidacy. Hindi ko sure kung ano yung inahabol niya ngayon, no? Nag-PM sa akin si Nudge at pinakita niya sa akin yung news na ABS-CBN. At eto ngang si Norris dyan ay nag-file. Okay naman yon kasi doon pa lang sa lugar nila is tumutulong na siya. Tsaka talagang mayaman naman talaga sila at mayroong kakayahan para tumakbo. Hindi ko lang sure kung ano, confirm ko mamaya. Kasi nag-PM siya ngayon lang eh. So hindi ko asikaso masyadong message niya gawa ng nagmamadali ako. Yung nakakatuwa lang na from uma-acting sa indie film si Norris dyan to businessman, tapos naging motovlogger at ngayon ay politician na, eh kahit pa paano nakaka-proud kasi, di ba, naging kaibigan din naman natin yun. Hindi nga lang siya active sa pagbablog ngayon, kaya medyo nawala siya sa ating circle of friends, gano'n. Sobrang traffic lang siguro talaga dun sa normal na dinadaanan papuntang BMAX kasi pinaikot ulit niya ako, oh. Ngayon mag-i-EDSA ulit tayo. Alright, eto teleport na naman hanggang EDSA. Tignan nyo, agad-agad 100, nasa 4th gear pa lang ako. Super relax ng makina. Tignan mo, tumagpas na ng 100, oh. Okay, Manila. Bumigat yung traffic. Hula ako, matraffic talaga sa EDSA ngayon, no? Tignan nyo, no? 21 kilometers lang yung distansya, pero ang tagal ng biyahe mo. Sa Pampanga, ang 21 kilometers nasa, kung big bike ang gamit mo, siguro 15 minutes, gano'n. Ay hindi, kung mega bike 10 minutes. Pero pag MacArthur sa amin, ang 21 kilometers, siguro 30 minutes, gano'n. Dito aabot ng 1 hour eh. Ugali talaga ni Google na kapag di ka nakatingin tapos naalaman yung traffic sa ruta na pili mo, papalitan niya. Kaya magugulat ka, napalayo ka lalo. Nakalimutan ko, dapat ibaba ko nga pala yung visor, no? Nakataas eh. Diyan. Malupit tong motor na to. Nakakasingit pa kahit pa paano. Oh, di ba? Okay. Okay naman pala to sa traffic eh, oh. Nakakatakot lang yung mga side mirror nila kasi ka-level ng manubela ko eh. Yung mga mid-size SUV, pero yung kotse okay lang eh. Lalo na pag mabilis, okay lang, dahan-dahan lang pag medyo langanin ka na kung kasya o hindi. Eto na, papasig na tayo. Sana hindi ako nire-route ni Google Map. Eto, 8 kilometers na lang, oh. 9:18 AM, malamang 9:30 nandun na tayo. So pagdating sa traffic naman, goods naman yung SBT. May power naman. Pagdating sa singitan, no, mabubutasan mo eh, no. Pagdating sa ganyan, okay naman. Meron tayong papasukang kanan dito para mapunta tayo doon sa may ilog. Mas mabilis doon eh. Yung palang ilog na yun, diretso papuntang dagat na. So paglagpas ng tulay na to, mag-U-turn tayo pa kanan. Ayun yung ilog na sinasabi ko, oh. Tapos dadaan tayo doon sa gilid na yan. Mukhang nung nakaraan is dumiretso ako instead na mag-U-turn dito. Masyado akong naaliw sa pagra-ride, di ko napansin yan, no? Or baka nung panahon na yon traffic dito kasi sabi nila pag rush hour traffic daw dito eh. Lapit na, okay. Saya dumaan dito. Saya pagka malapit na eh, no? Kaya pag pupunta kayo ni BMAX, dito na lang, tontonin nyo lang tong side ng ilog na to. Maluwang naman eh. Pero kahit alas 9 pa lang ng umaga, daramdam mo yung init eh. Buti ang BMAX, yung tindahan nila, pag liko mo ng kaliwa na ganyan, nandun na. Ang lapit. Ewan ko ba, basta nangyari na lang na kinontak nila ako. Tapos ito, naging kaibigan natin sila.
Kasi ang alam ko lang talaga is Orion. Ngayon si Orion bigla niyang nilabas yung produkto na B-Max. Yun pala family business nila yan, hati-hati sila ganon. So si Boss Dennis ang may-ari ng B-Max. Nagpalit ako sandali ng baterya ng GoPro. Sipin mo from Pampanga hanggang dito. Isang baterya pa lang nagamit ko, ano. Lupet ng enduro battery ng Telesin. 700 nga lang kada isa. Ayun, big bike pa tayong nakasabay, oh. Kaso ang hirap niyan. May back sa gilid. Ayan, oh, ano kaya motor to? Benelli TRK, oh. Nice, malaking tao para sa malaking motor, oh. Mukhang meron pa siyang navigator system dun, ah. Whoop, ano nangyari sa inyo? Nag-U-turn. Lahat nung nakikita kong natatrabing ka, akala ko aksidente lagi, no? Yun ang B-Max, welcome. At naumpisahan na rin yung aking motor. Ito tinatanggal na nila para matanggal yung O2 sensor. Tapos ang plano is cut delete. Pagkatapos papalitan yung canister. Pipilitin na sir matapos hanggang gabi. Yung overtime na siguro niya. Pero I think sandali lang naman to. Medyo hirap lang dahil ito yung unang-unang beses silang magpapalit ng ganitong klaseng motor. Dahil nga ito yung first release sa Pilipinas eh. Kailangan muna kasi talaga matanggal yung buong tambucho kasi doon sila kukuha ng molde. Ang tawag dyan, boss? Laser? Pwede ba sa balat yan? Ito naman yung mga sample nila. Ito, bago sa Hayabusa to. Ang laki oh. Ay, H2 no? Meron namang pang naked big bike. Okay, sports bike. Ito yung mga maliliit. Parang AR. Ayun, at magsa-soundcheck na tayo. Ito, nakabang na yung tubo. So, sa salpakan ni sir, ito yung napili natin. Yan, pasamantala pa lang naman. Okay, start na ba natin? Okay, on natin. Wow! Bombay ko ah. So nakalagay pa yung silencer niya yan, no? Kaya tahimik pa, no? Pero at least lumabas na yung tunog niya kahit papaano. Ito, tinanggal na namin yung silencer niya. Check natin yung tunog. Start. Mas mataba yung tunog niya ngayon. Pwede, no? Pre, ayos diba, pre? Ayos, napakakas. Oo, ganda oh. Oy, pwede na, pwede na. Pero meron tayong isa pang canister dito. Maganda yung design niya. Dual exit. Dual exit. Ang ganda oh. Ito, pinatanggal namin yung silencer para lumabas kaagad yung tunog. At sound check ulit tayo. Parang ano, Harley. Parang Harley ah. Parang may adapter dito ah. Parang Harley. Ay! Babi naman. Oh, maganda. Maganda, pre. May sumusulpot pa sa ulit. Pre, yung ang isa. Mataba talaga to, pre. Oh, malambing. Mas okay to. Mas mataba, mas may base, mas malalim. Mas malalim, oh. Mataba na mahaba. Oh. Ay. Sorry. Guys, right, tapos na yung ating tambucho at ngayon nakalagay na dito sa ating motor. Yan yung itsura niya. So, carbon fiber tip, carbon fiber yung heat guard niya. Then, cut delete siya. Straight yung tubo hanggang dito sa gitna. Tapos, stock yung headers na ginamit. So, kung ikukumpara dun sa dati nating tambucho, mas gumaan ng konti. Dahil magaan yung mga material na nilagay. At syempre, sound check naman tayo. So, medyo warm na yung motor. Tapos, kanina, nung chinek namin sa cellphone, yung canister na ito is mas maganda yung tunog, mas wild, mas gising yung tunog niya. Kaya lang, di namin nailagay kasi dalawa yung butas niya. Yung butas sa taas, nakatapat sa ating signal light. Kaya ito yung nilagay natin instead of ito. Pero ito, okay din.
At still, meron pa silang available na ganito, no sir? So based dun sa sound system. Kayang i-customize. Kaya i-customize. Pero kakain ng ilang oras. Okay. O, pwede sana namin palitan. Pero abutin tayo ng gabi. Actually, hapon na nga eh. Kaya at least natapos na. Kasi wala akong sasakyan pa uwi. Pero still, maganda naman siya kasi pagka ni-rev mo, may ingay naman. May yung sakto lang. Siyempre, pag kahit naman stuck, maingay pagka pinaka-rev mo. Pero kahit na nagkukross ka, saktuhan lang yung tunog niya. Mamaya, pagka ni-ride na natin to sa labas, maririnig natin. Alright? So, available itong dalawang canister na to sa BMAX Taytay. Pwede nyo silang i-message sa Facebook page nila. At yun, mas maganda dali nyo dito yung motor para sila na mismo yung mag-install. Oo nga pala, iuwi pa nga pala natin yung stock canister. Oo. Thank you. Nakabike lang kayo? Opo. Ah, okay. Ah, dito lang kayo? Ah, okay. Sige. Ingat tayo doon. Bye-bye. Magbabalik. Bye-bye. Iyon, may tunog na yung motor. Diba? Dinig na natin. Pag umarangkada ako, masarap nyo tuloy i-throttle ngayon. Diba? Mas maangas siya ngayon, oh. Sarap pakinggan, grabe. Yung gigil niya parang cross-plane engine. Hindi ko sinasabing sobrang ganda ng tunog, pero para sa akin kasi gusto ko yung tunog niya. Yung presyo nga pala ng canister base kay Boss Dennis is 12,000. Ngayon, kung kasama yung cut delete, additional I think mga 5,000 eh. Depende sa motor. Kasama na yung labor and materials kasi. Medyo may kamahalan lang yung canister kasi meron siyang carbon parts eh. Yung carbon na heat guard, halimbawa, yung ganyan kaliit daw kasi nasa 2.5 na. Paano pa kaya yung tip, di ba? Siguro yung tip niya nasa 4K, ganun. Pero okay naman yung quality kasi ang linis ng pagkakagawa. Ganda pa ng tunog. Ah, ito, papunta tayo ng EDSA. Ayan na. Ayan na, ang tunay na kalbaryo. At ayun na nga po, EDSA na. Medyo napabilis lang yung pagdating natin ng EDSA. Shortcut tayo. Dito, ganun din. Non-stop, pero mabagal. Tingnan nga natin yung arangkada. Grabe, lakas ng motor, no? Genesis yata to. Wow. Wow. Naputok pa. Okay pala yung tunog niya, no? Ganyan yung gusto kong idle sound niya. Brum 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 brum. Tapos pag binomba, yun, diba? Let's go! Patirit pala sa expressway traffic.